What is stock market all about? Parang palengke. Ano bang makikita natin sa palengke? Anything na mabibili, ulam, bigas, ano pa ba? Anything, di ba? Bigas, ulam, school supplies, may mga damit, ano pa ba? May mga gulay, pagkain. So, ano ngayon yung stock market? Ang stock market, kaya siya sinabing palengke. Actually, ano din yun products, goods. Ano din siya, goods, product, the physical form, yung palengke. Pero sa stock market kasi, shares. Shares ng kumpanya ang bibili natin. So ano ba halimbawa niyan? Jollibee. Ang Jollibee, nasa stock market yan. Nakalista yan sa Philippine stock market. Pero kung mayaman ka, pwede kang mag-franchise. Kung hindi ka mayaman, the shares yung bilhin mo. Pag ikaw bumili ng share, ang tawag sa iyo, shareholder or stockholder. Yun yung tawag sa'yo. Once bumili ka, pag binenta mo, hindi ka na shareholder, hindi ka na stockholder, binenta mo na eh. Di ba? Binenta mo na siya eh. So, hindi ka na shareholder, hindi ka na stockholder. Pagka ikaw nagkaroon ng shares of stocks, depende sa'yo kung gaano mo i-hold yan. Kung gaano katagal. Ikaw ang magde-decide. Ikaw po ang magde-decide. So, basta, pwede kang bumili ng shares ng mga kumpanya, shareholder, stockholder. Ibig sabihin, may-ari ka din ng kumpanya for that little portion lang, kung ilan lang yung binili mo. Yun yung shares mo. Yun yung pag-aari mo. Shareholder, stockholder, yun yung pag-aari mo dun sa portion ng kumpanya. Okay, so paano yun? At kailangan natin ng stockbroker kasi yung PSE, first ganyan yan. Yung PSE and publicly listed companies, paano yan? Bago pumasok sa stock market ang isang kumpanya, magsasubmit ng documents yan. Kung gusto mong ang tawag kasi dyan, initial public offering, publicly listed companies. Okay? And then, paano naman yung stockbroker and PSE? Kasi yung stockbroker, sila yung nakakonect sa PSE, hindi tayo. License yan eh, nasa SEC yan, nakasec sila. Nakasec yan, licensed yan, license silang maging broker, wala tayong connection sa PSE. So talagang dadaan tayo sa broker. So ang connection natin is, magiging connect natin, investor tayo, and then stockbroker. So whenever may binibili ka, may binibenta ka, through stockbroker, and then si stockbroker ang bahalang mag-connect sa PSE. Ganun yun. So meron silang commission. Ang charges is for every buy and sell. Kung wala kang binili, wala kang binenta, walang charge. Ganun yun. So, okay na po ba yung lesson 1? Ganun lang siya kasimple. Lesson 1, type 1, kung okay na. Ang kailangan nyo lang hanapin is legit stockbroker. Pupunta tayo sa Philippine Stock Exchange website. Hahanapin natin yung trading participants para makapili tayo ng stockbroker. Bago tayo pumunta doon, depende kasi most of you here are halos kaedad. Parang nasa gitna ako ng edad nyo. May 40 plus, may 60, 50 to 60 plus. So, parang nasa gitna ako. Ako po ay hindi techie. So, kailangan ako, kung hindi ako techie, ang requirement ko, easy to navigate yung platform, good customer service, and fast server response. Mahalaga to, especially sa trading. So, maganda, nagpo-provide sila ng fundamental analysis kasi hindi ka magko-compute. Iko-compare mo lang data. Ito gawain ko yan, mag-compare ng data. Hindi po ako nagko-compute. So, maganda, meron sila niyan. And maganda, mag-provide sila ng global and local outlook ng market. Mahalaga na alam nyo yung global and local outlook ng market. This is the link of the PSE. Pag dinouble click ko to, tingnan niyo yung mangyayari pag dinouble click ko ha. O, di ba? Pero siya din yun. So, ngayon, pupunta kayo sa ito. Trading participants. Dito na lang tayo sa online para hindi na kayo aalis. Nasa bahay lang kayo. Online. So, ayan, i-click nyo na lang po isa-isa ha. Sobrang dami. Hindi tayo matatapos eh. So, sampulan na lang natin yung letter C. Let's check the call. Tingnan nyo. Pag kinlik nyo yan, diretso broker yan. Lahat yan, diretso brokers. And then, i-click nyo yung mga gusto nyo brokers and then i-research nyo po. Kaya lang, ang mahalaga doon, pag i-research. Okay, so, let's try the call financial. And then, you click this, open an account, and here are the requirements. Sign up. So, ayan po yung mga requirements. Ayan po yung requirements. Sign up and submit. So, may nagtatanong, pwede ba ako mag-fund sa ganito? Mag-fund, depende sa broker. Depende sa broker kung anong bangko yung pwede. So, sa Call Financial, ayan po. Paano yung, sabi nila, wala daw silang bank account. Requirement po ang Philippine bank account. Mag-BDO kabayan kayo kung sakali man na wala kayong bank account.
So lesson 4, magkano ang kailangan para makapagsimula? May sagot ako dito. I think 2. May 3 bullets ako dito or 3 numbers para malaman nyo. How much ang requirement? Depende sa broker. Si Call Financial, makakapagsimula ka ng 1,000. Si BDO Securities, kung meron kang BDO, okay na yun. May BDO account ka. So ang sagot, depende sa broker. Ibig sabihin, magsimula kayo sa PSE website, hanapin nyo yung broker, gusto nyo, doon kayo mag-focus sa requirement nila. Number 2, alamin nyo yung board lot. Kasi ang sabi nyo, magkanong simula eh. So, para makapag-open ka ng account. Depende sa requirement ng broker. Ito para makabili ka ng stocks. Kasi kung ano yung board lot, yun yung minimum number of shares na pwede mong i-trade sa stocks. For example lang ha, ang price ng Jollibee ay ng PEL or PLDT is 1.5. For example lang po ito ha, pero baka hindi siya 1.5 ngayon. Ang board lot niya ay 5. Ibig sabihin, makakabili ka 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kung gusto mong bumili ng 12, kailangan 5, 10, 15, 20, ganon. Kung gusto mong bumili ng Jollibee, for example, 270 yung market price niya. For example lang ha, board lot niya is 10. 10, 20, 30, 40, 50 shares. Pwede ka pong magkaroon ng share sa Jollibee na 10 shares lang. So, kung 270 pesos per share, that's 2,700 pesos plus charges. Clear po ba? Type, ano na ba? Anong lesson tayo? Type 4 kung clear? Type 4 kung clear? So, ganun po Una, alamin yung requirement ng broker. Next, alamin yung board lot. Kasi iba-iba. Ngayon, ang board lot ng bawat stock ay iba-iba. The higher the market price, the lower the board lot.